Fran Luiu ng Northport, Batang Pier maaaring maharap sa patong-patong na kaso. Halos magkakasunod mga idol ang issue na nagmula sa Northport, Batang Pier. From John Amore shooting incident, Northport governor na na-involved sa brawl. Eto naman ang kanilang point guard na si Fran Luiu nasangkot sa isang iskandalo. Nangyaring insidente sa Barangay 350 Santa Cruz, Manila, kaugnay ng illegal parking at inutusan daw ng barangay captain ng isang tanod na palipatin ng motor ni Franyu o ayusin ang pagparada. Hanggang sa nagkasagutan na daw ang PBA player at ang tanod. May kita sa video na parang nawala ng balanse ang tanod at nahulog sa gutter. At doon na nagsimula ang tulakan hanggang sa lumapit pa ang ibang tanod at kabilang si Kagawad Victoriano Parales na nakasagutan din ni Yu. Depensa ni Yu, nahulog daw yung tanod sa kakatras at dapat na daw sana niyang ilipat ang motor pero hinahawakan daw siya ng kagawad sa braso at bilang pagprotekta sa kanyang sarili, tinulak daw niya ang kagawad. Lipat ko na yung motor tapos nawakan ako ng kagawad sa braso ko. Hindi ko alam sa... Ilang minuto pa ang nakalipas, dumating ang nagpakilalang ama daw ni Franyu. Nagkasagutan din si Kagawad Parales at ama ni Yu hanggang sa muli na namang nagkatulakan ng dalawang panig. Naawat naman ng mga tanod ang gulo hanggang umalis si Parales para magpa-medical. Humingi na daw mga idol ng paumanhin sina Franyu at ang kanyang ama sa barangay captain. Pero hindi pa nagkakausap ang panig ni Kagawad Parales at ni Franyu. Pero kung titignan nyo naman yung video kung saan illegal daw na nakaparada ang sasakyan ni Franyu, hindi lang siya ang naunang nakaparada doon. Meron pang isang motorsiklo, e-bike at tricycle. Kaya nakakapagtaka bakit si Yu lang ang sinita at napansin ng kapitan at tanod. Giit ni Yu, hindi daw siya nagsimula ng gulo. Desididong magsampa ng kaso si Kagawad Parales ng physical injury, assault at disregarding of public authority. Magpa-file ho kayo? Yes, kaso na to, physical injury, then assault. Mukhang mainit mga idol ang roster ng Northport Batang Pier, hindi lang pala sa PBA naging matunog kundi sa mga kabilang isyong kinasasangutan ng ilan sa kanilang mga miyembro. Pasok sa semifinals ang top seeded team at makakalaban nila sa best of 7 series ang Barangay Ginebra. Samantalang quick update lang tayo mga idol para sa mga former PBA star na ngayon ay maglalaro na sa MPBL. Grabe yung buwan ng sahod nila na halos may mas mataas pa nga sa salary cap sa PBA. Halimbawa na lang etong 1.2 million na offer ng Abra Weavers kay Christian Standhardinger versus 420,000 pesos sa Terra Firma at kay Vic Manuel na 600,000 pesos allegedly deal versus 350,000 pesos na offer ng Terra Firma. Halos doble yung mga offer ng MPBL team sa mga former PBA players. Grabe yun mga idol, almost 400,000 pesos to 1.5 million pesos per month yung mga inaalok ng MPBL teams. Hindi lang Japan B-League, Taiwan at Korean Basketball League ang kakompetensya ngayon ng PBA sa mga talents. Nandyan na ang MPBL at mismong sa sariling bansa pa natin galing. Kailangan gumawa ng aksyon ng PBA like pag-revise ng salary cap especially sa mga rookies. Dahil pag hinayaan lang ito ng PBA management, maaaring sa katagalan mawalan ng ganang magpa-draft sa PBA ang mga future rising stars sa Pilipinas. Pera na ang labanan ngayon mga idol.